Si John Vic Remulla, balita ko nagkakairingan kayo. Ano bang ano nun? Totoo bang nagkakairingan kayo sa entry? Hindi, ganito, constructive criticism yung sa akin. Di ba? Oh. Alam nyo, na-imagine nyo, kung mauhuli nila Secretary John Vic, sina Atong Ang, Bato, Leonardo, Bantag, kung sino-sino pang mga pugante, hindi ba mas pabor kay President Marcos? Correct. Di ba? Oh. O kita nyo si Secretary Abalos, ihambing natin. Nahuli niya sila Alice Guo, di ba? Kibuloy, o kung sino pa yung mga pulis na involved sa drugs. Yun yung hindi kasi siya nagbababad sa presscon. Yun naman, di ba? Pwede ka magpa-presscon pag score ka na. Pag nahuli mo na, tama lang, di ba? Kuhanin mo yun. Yun lang naman yun, constructive criticism. Tapos sinabi ko, alam mo yung mga police, yung mga commanders dyan, ano yan, bigyan mo lang sila ng time-bound na mission, gagawin nila yan. Pero pagka wala kang time, walang mission na binibigay sa kanila, walang rin, di ba? Walang motivation sa kanila to prioritize yung mga yun. Diba? Oo nga. Entry, ito, dumako naman po tayo dito. Ito po kasi, nakita po natin yung pinanood natin na PBBM impeachment which is insufficient in substance. Ngayon, dako naman po tayo dito, shift tayo dito sa tingin nyo po, tatlo na po as of the moment, tatlo na po ang nasa impeachment ni Sara Duterte. So dito, ano po ang magiging proseso nito sa House of Representatives sa tingin nyo? Dito pa lang po ba sa House talagang magkakabukingan na? Ano po ba process bilang isa rin po kayo sa mga kasama nag-file ng Tindig Pilipinas? By the way, bumawi si Kong Laila, siya yung nag-file doon. Opo. Ngayon malaking bagay yung final niya kanina kasi alam ni Pulong na, mas masyado maaga. Ang sabi ng Supreme Court, February 6 daw. Final naman natin yung impeachment last week kasi ang sabi naman nung Supreme Court January 14 to January 24. Yes. Ibig sabihin nun, pwede na tayo masingitan. So, final na natin yon, di ba? Yes. Pero ngayon, wala na silang lusot kasi parehas ng na-cover. So, anyway, after that, ang mangyayari kasi ganito. Ang assuming makapasa siya sa form and substance, di ba? Diretso na ngayon ito sa presentation ng ebidensya. Kasi parang preliminary investigation ito sa korte. So, ano ba yung basihan mo ng impeachment? O di ilalabas natin isa-isa. Alam mo, nakita na ng mga kababayan natin yung sa Quadcom. Diba? Nakita na din yung sa mga video. Pero alam mo, ito ang nakita natin sa mga pakikipag-ugnayan natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Alam niyo ba na yung video ni Sara Duterte na yung minumura niya si President Marcos na ipapapatay niya ganito. Alam niyo bang hindi nila napanood 'yon? Maraming Pilipino hindi napanood 'yon. O tayo lang na mga nakatutok sa politika ang nakapanood noon. Ito ngayon ang pagkakataon. Pagka prinisenta mo ito sa committee hearing, mabigat yan. Makikita nila na grabe pala ito si Sara. So, una na yan. Pangalawa, yung mga Mary Grace Piatos, kung paano nila winaldas yung pera, na gumagamit lang ng kung ano-anong mga pangalan. Di ba? Makikita ng mga tao yan, pwede pala yan, ganun pala ang ginagawa nila. Ano yun? 125 million in 11 days. 250,000 pesos per day ang bayad sa safe house. Mabigat yon. Plus, yung kay Ramil Madriaga na yung
binaabot yung pera, tas binibigay kung saan-saan. So, yan, lalabas yan. Ang difference nito kasi sa Quadcom, yung Quadcom, mabilis yun nun sa mga sa live streaming, ang dami nanonood. Pero lalo na sa impeachment proceedings, talagang panunuurin yan. So, yun. Tapos, ang pinakabahan ni Sarah is Okay po. itong bank accounts. Pinagkakapigil-pigilan nila itong mag-ama noong pa. Ito na ngayon, sa wakas, lalabas na yan. Mm. Pero Sentry, parang ano, di ba sabi nung dun sa, anong, yung pag sa AMLAC ba, hindi pa yan mailalabas. Nung nagsabi si Sino? Ombudsman Boying na pwede nang, di ba parang naglabas na rin siya ng kanyang SALN? Hindi pa ba yun? Hindi pa. Oo. Iba kasi yun eh. Yung SALN, yan lang yung magiging basihan. Ang dineclare ni Sarah, magkano? Di ba? Okay. Ang tanong dito, pagka lumabas yung mga bank accounts, yung sa AMLAC, mga flag transactions, makikita doon, teka muna, ba't itong mga ito, hindi mo na i-deklara dyan sa SALN niyan? Kaya yan yung isang betrayal of public trust niya. Kasi, di ba, Vice President siya, hindi siya nagde-declare ng wealth niya. Tapos, ang tanong dito, kahit mo i-declare yan, saan galing yan? O lalabas dun sa mga dokumentong presenta ko, drug lord, may dividendo siya. Cheque, binibigay sa kanila, bawat isa sa kanila May kinikita. magkakapatid. May kinikita silang dividendo. Drug lord. Mabigat yon. Ngayon, mayor siya nung panahon na yon. O ngayon sasabihin na, teka muna, mayor yun. Na noon pa lang, tiwali na yan. Accumulate na yan ng ill-gotten wealth. Tapos hanggang ngayon, lalo na at hindi niya dinideclare sa SALN. Di ba? So, continuing crime yan, ika nga. Ngayon, pag lumabas pa, yung bilyon-bilyon na pera nila, di ba? Maraming mga pa rin. Kahit na nga, sabi ko, kahit bumaril ng tao sa EDSA si Sarah, araw-araw, hindi pa rin sila bibitaw eh. Pero yung mga moderate na supporters niya, yung mga soft supporters niya, malalagas yun. So yun, doon pa lang, makikita na. Yung mga nagdadalawang Hindi na isip, maganda. no?